إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tunay na ang lahat ng papuri, pasasalamat ay sadyang nakuha lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin natin, pasalamatan ng Allah subhanahu wa ta'ala at tayo magpakupkop sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kasamaan ng ating mga sarili at kasamaan ng ating mga gawa. Sinuman ang gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas ay walang sinumang makapagliligaw sa Kanya. At sinuman ang hayaang iligaw ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maling landas ay walang sinumang maaaring makapaggagabay sa Kanya maliban lamang ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala, at ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sugo at huling propeta. Naway ipagkaloob ni Allah ang pagpapala at kapayapaan sa kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng taong sumusunod at sumusuko at tumatahak sa landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, "O kayong mga naniniwala, matakot kayo kay Allah ng tunay at totoong pagkatakot, at huwag ninyong hayaan ang inyong mga sarili na datnan kayo ng kamatayan maliban lamang na kayo ay mga Muslim na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala." Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alamin natin na ang pagkakaroon ng takwa o tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang pinakamahal at pinakamainam sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan kanyang sinabi sa marangal na Quran, "Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna akramakum 'indallahi atqakum." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, ang pinakamarangal sa inyo sa paningin ni Allah ay yung mayroong pinakamataas na antas ng pagkatakot sa Kanya. Takot sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, at takot sa pamamagitan ng paglayo sa Kanyang mga ipinagbabawal. Mga alipin ni Allah, ano ba ang ibig sabihin ng takwa? At ano ba ang kahalagahan at kabutihan na ating makukuha dito? Ang takwa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na kung saan ito ay binigyan ng paliwanag ng ating mga pantas, ng ating mga ulama, na kung saan kanilang sinabi, ang takwa an taj'ala bainaka wa baina adabi ilahi wiqaya. Sabi ng ating mga ulama, ang takwa, ito ay nagsisilbing harang sa pagitan natin at sa pagitan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, upang hindi darating sa atin ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang nagniningas na apoy sa impyerno. Ibig sabihin ng takwa, mga kapatid sa Islam, ay nagsisilbing palangga, nagsisilbing proteksyon sa atin upang tayo ay makaiwas sa paggawa ng mga gawaing kasalanan at gawaing pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Kaya kapag inalis natin mga kapatid sa Islam, ang takwa, hindi natin ito ipinamuhay sa ating mga sarili. Tunay na tayo ay madali tayong makagawa ng mga gawaing makasalanan at paglabag, pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa panahon ngayon ay nakakalungkot isipin na ilan na lamang ang nakakaalam ng importansya ng tinatawag na takwa. Alam ba natin mga kapatid sa Islam na ang lahat ng ating mga ginawang ibada o pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay wala itong ibang dahilan maliban lamang sa takwa. Ang ating mga ginagawang sala, ang ating pagbibigay ng zakah, ang ating pag-uumra, pag-hajj, pagbibigay ng mga kawanggawa, pagtulong sa kapwa, wala itong ibang dahilan maliban lamang sa tinatawag na takwa. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pangigibabawin natin sa ating mga sarili ang tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay kanyang ipinag-uutos sa atin bilang mga mananampalatayang Muslim. Na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at magtulungan kayo sa paggawa ng kabutihan at sa pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag kayong magtulungan sa paggawa ng kasamaan at mga pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala at katakutan ang Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat siya ay masidhi mga kapatid kung magparusa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin. Kaya minamahal ko, mga ginigilaw kong mga magulang at kapatid sa Islam, atin isabuhay ang diwa ng takwa sa ating mga sarili mga kapatid. Bago pa mahuli ang lahat mga kapatid, nang sa ganun po tayo makaiwas sa paggawa ng mga ipinagbabawal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katakutan natin ng Allah mga kapatid sa Islam ng abot ng ating kakayanan sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fattakullaha mastata'tum. Katakutan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa abot ng inyong makakaya. Pilitin natin mga kapatid, tayong mga alipin ni Allah, hindi tayo perfecto. Ngunit kung mangingibabaw sa atin ang pagkatakot sa Allah, tunay na tayo mapapangalagaan dito. Kaya mga kapatid sa Islam, ang takwa o ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay maraming kabutihan na ating makukuha dito. Dito sa pagkakaroon ng takwa sa Allah, tayo ay gagantimpalaan ng Allah ng pinakadakilang gantimpala. Na kung saan sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, ang mga taong nagtataglay ng pagkatakot kay Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ipinag-uutos at pag-iwas sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ay para sa kanila mula kay Allah na kanilang Rabb, na kanilang Panginoon. Ang gantimpala sa kanila ay ang hardin sa paraiso at nandoon ang walang hanggang kaligayahan at sila ay mananahan doon magpakailanman. Allahu Akbar mga kapatid. Subhanallah. Napakagandang balita ito sa sinumang mananampalataya na may takwa. Naghihintay sa atin ang hardin ni Allah sa paraiso sa kabilang buhay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, taglayin natin palagi mga kapatid, isabuhay natin ang diwa ng takwa nang sa ganon tayo ay makapasok doon sa Jannah ng Allah subhanahu wa ta'ala at tunay na tayong mga Muslim, yun ang ating hinahangad sa kabilang buhay, ang Jannatul Firdaus al-A'la, yun ang ating minimithi, yun ang ating aim dito sa mundo. Ang mundo na ito ay temporaryo lamang at higit nating pinaghandaan ang kabilang buhay sa kabilang buhay na kung saan nandoon yung tinatawag na Jannah o Paraiso.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين wa ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, si Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ay nagwika patungkol sa taqwa at kanyang sinabi, "At-taqwa hiya al-khawfu min al-jalil wal 'amalu bitanzil wal rida'u bil qalil wal istidad li yawm al-rahim." Ayon kay Ali bin Abi Talib na kung saan siya nagwika patungkol sa takwa, mga kapatid, sabi niya, al-khawfu min al-jalil. Ang takwa ay ang tunay na pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nakatakutan natin, mga kapatid, sa Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala saan man tayo dakot naruroon. Lagi nating isipin na kahit walang nakakakita sa atin, mga kapatid, patid at tayo'y nakikita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niya ang ating mga ginagawa. Kaya bilang mga mananampalatayang Muslim, tayo ay palagiang matakot sa Allah. At saan man tayo dakot naruroon, baunin natin palagi ang takot natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haythu ma kunt." Ila al-akhir hadith. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakutan ninyo si Allah saan man kayo dako naruroon. Na hindi lang natin katakutan si Allah, mga kapatid, kapag kasama natin ang mga kapatiran. Hindi lang natin katakutan si Allah kapag kasama natin ang ating mga kaibigan. Bagkus katakutan natin si Allah sa pagkakataon kahit tayo nag-iisa lamang. Kahit walang nakakita sa atin, palagian tayong matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fattaqullaha mastata'tum. Katakutan ng Allah sa abot ng ating makakaya. Pangalawa, sabi ni Ali bin Abi Talib, mga kapatid sa Islam, ang patungkol sa takwa, wal 'amalu bitanzil, ang isabuhay natin sa ating mga sarili, mga kapatid, kung ano ang ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa maluwalhating Quran at sa mga sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano mang ipinag-utos ni Allah, sundin natin, mga kapatid. Ano man ang pinagbawal ni Allah, ay dapat nating iwasan, layuan, mga kapatid sa Islam. Dahil meron tayong kaalaman sa ating pananampalataya at hindi natin isinasabuhay. Maalam tayo sa Quran, ngunit hindi natin isinasabuhay. Sabi ng ating mga ulama, sabi ng ating mga pantas, na kanilang sinabi, al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila tamarin. Sabi ng ating mga ulama, ang kaalaman na walang pagsasabuhay ay kahalintulad ng isang punong kahoy na napakaganda ng puno. Ang ganda ng kanyang dahon, ang ganda ng kanyang sanga, ngunit wala naman itong bunga. No? Walang faida, mga kapatid, walang pakinabang. So, sino man sa atin na may taglay ng kaalaman, maalam sa Quran, ngunit hindi nakikita sa kanyang buhay, hindi niya isinasabuhay, hindi niya ina-apply sa kanyang sarili, wala itong pakinabang sa kanyang, mga kapatid. Kaya napakahalaga ng application sa ating mga sarili, mga kapatid. Pangatlo, na sinabi ni Ali bin Abi Talib patungkol sa takwa, warida'u bil qalil. Makuntinto sa mga biyaya ni Allah, ano man ang biyayang dumating sa atin, mga kapatid. Marami man o kaunti lamang, magpasalamat tayo kay Allah at makuntinto tayo kung ano ang ibinigay niya sa atin. Huwag tayong masyadong mareklamo. Masyado tayo nagrereklamo. Ano ang payo sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mahal na propeta, na kanyang sinabi sa atin, undur ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum wa huwa azdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Sabi ni Propeta Muhammad sallam, huwag ninyong tignan ang mga tao mas angat sa inyong kalagayan. Kung nakakita tayo ng gwapo, no, maganda ka ng
ng itsura, tayo medyo pangit. Nakakita tayo ng tao na mayaman, tayo medyo hirap sa buhay. Ibaling natin ang ating paningin, mga kapatid, sa mga tao mas mababa kaysa sa atin ng antas ng kalagayan. Para tayo ay magkakaroon ng pasasalamat at makuntinto tayo sa mga biyaya anuman ang binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, mga kapatid. Pang-apat, ng kahulugan ng takwa ayon kay Ali ibn Abi Talib, sabi niya, wal isti'dadi yawmur rahil, ang paghandaan, ang araw ng paghukom, ang pagpaparami ng gawain kabutihan, sapagkat kapag binawian na tayo ng buhay, mga kapatid, hindi na natin mapaghandaan ang araw ng paghukom. Kaya samantalahin habang tayo nabubuhay pa na maghanda tayo, mag-ready tayo ng baon, lalo mga amalos salih, mabubuting gawain na ating mabaunin sa kabilang buhay bago dumating sa atin ang ating kamatayan. Dahil ito ay ipinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng marangal na Quran na tayo ay magbaon. Tignan natin, kwentahin natin ang ating mga gawain, mga ginagawa dito sa dunya. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga naniniwala, tayong mga Muslim ang inaabisat ito, mga kapatid. O kayong mga naniniwala na nanampalataya sa kaisahan ni Allah, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at totoong pagkatakot. At tignan ninyo ang inyong mga gawain ihaharap kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. At katakutan ninyo si Allah sapagkat siya ang nakakabatid sa lahat ng ating mga ginagawa, mga alipin ng Allah. Bilang panghuli, mga kapatid sa Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sinuman ang tunay na may takot kay Allah ay ibibigay sa kanya ang lunas ng kanyang mga suliranin at biyayaan pa siya ng Allah ng biyaya na hindi niya ito kayang bibilangin. Hindi niya kayang isipin kung saan nagmula ang biyaya na ito, mga kapatid. Ito na yung kapalit ng ating takwa. Kapag isinasabuhay natin ang diwa ng takwa, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang gagawa ng paraan para marisulba ang ating mga suliranin sa buhay, mga kapatid sa Islam. Isabuhay lamang natin ang takwa, ang diwa nito, ay pagkaloob niya sa atin ang sagot ng ating mga problema at biyayaan pa tayo ni Allah ng mga biyaya na hindi natin kayang bibilangin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo po una sa aking sarili pagkatapos nating makadinig ng khutbah na ito, ay dapat nating isa puso at isa buhay sa ating mga sarili ang diwa ng takwa. At pagkatapos ay ituro natin sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay. At kung tunay na tayo naghahangad ng tagumpay dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Huwag nating gayahin, mga kapatid sa Islam, ng ibang mga kapatid natin, mga Muslim, pagkatapos silang makarinig khutbah, paglabas ng masjid, tagpo sa kabilang tainga ang kanilang narinig, at hindi sila nakikinabang, hindi nila ina-apply sa kanilang sarili, binaliwala lamang nila ang mga narinig nila na napakandang aral sa loob ng Salatul Jum'ah at mga kapatid sa Islam. Bilang panghuli, lagi nating isipin, tanungin natin ang ating mga sarili, sa mga katulungan ito, mga kapatid, kung sakali ba napunin na sa atin ni Allah ang ating buhay, kaya na ba nating harapin si Allah subhanahu wa ta'ala? Sapat na ba ang ating mga nagawang mga kabutihan para sa napakahabang paglalakbay pagkatapos ng kamatayan? Humingi na ba tayo ng kapatawaran kay Allah para sa lahat ng ating nagawang kasalanan at sa mga tao na nagawa natin ng kasalanan? Habang nabubuhay pa tayo, mga kapatid sa Islam, ay may pag-asa pa tayong magbalik loob kay Allah. Isabuhay ang tunay na kahulugan ng diwa ng takwa at mamuhay tayo
nasa pamaraang kinalugdan sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liulama'ina wa mashayikhina wa man awsana wastawsana bidu'a'il khair wa liman lahu haqqun alaina. Allahumma ighfir lana warhamna wa'tik riqabana minan nar. Allahumma ighfir li jami'il mawtal muslimin alladhina shahidu laka bil wahdaniyah ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا الله على نعمه يزدكم ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. السلام. تكبير. الله أكبر.